Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, January 7, 2025, Tuesday. Silipin natin ang mga lugar na apektado ng iba't ibang weather systems at ang pinakabagong La Niña update mula sa Pag-asa na nagpapaliwanag kung bakit mas maulan ang bansa at maaaring dumami ang mga bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, dalawang weather systems ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang Northeast Monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Pangalawa, ang shear line na siyang sanhi ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Narito ang lagay ng panahon ngayong araw. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Ang mga rehiyong ito ay dapat maghanda para sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na kung magpapatuloy ang katamtaman hanggang sa paminsang malalakas na pag-ulan. Sa Quezon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms sanhi ng shear line. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kaya't manatiling alerto. Sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto, ngunit mainam na maging handa sa biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha o landslide sa mga lugar na maaapektuhan ng malalakas na thunderstorms. Kaugnay nito, naglabas na kahapon ng La Niña Alert ang Pag-asa. Ayon sa pinakahuling ulat, kasalukuyang nararanasan ang La Niña condition sa Tropical Pacific. Nagsimula ang mas malamig na temperatura ng dagat noong September 2024 at lalo pang tumindi noong December kaya't naabot ang La Niña threshold. Inaasahan na magpapatuloy ito hanggang sa January, February, March JFM 2025 season. Dahil dito, asahan ang mas mataas na posibilidad ng mas maraming pag-ulan mula Enero hanggang Marso na maaaring magdulot ng pagbaha, flash floods at rain-induced landslides. Bukod dito, tumataas din ang posibilidad ng tropical cyclone activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR) sa mga nasabing buwan. Bagamat wala pang namomonitor na tropical cyclone threat potential hanggang January 19, ayon sa pinakabagong update ng Pag-asa, mahalaga pa ring manatiling alerto. Gamit ang ibang weather models, wala ring nakikitang low pressure development na posibleng mabuo ngayong linggo. Subalit, kahit walang bagyo, patuloy na magdadala ng pag-ulan ang amihan, shear line at ITCZ sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy kayong tumutok dito sa channel para sa mga pinakabagong updates at balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palaging mag-ingat.